sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Martes, 20 ng Enero 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas nakatuklas ng natural gas sa Malampaya Field sa Palawan. Philippine Airlines naglunsad ng mga layover tour para sa mga dayuhang bibisita sa Maynila. Dating DPWH Secretary Manny Bonoan humarap sa Blue Ribbon, aligasyon ng kickback itinanggi. PNP binabaha ng impormasyon sa posibleng pinagtataguan ni Atong Ang. Plaka ng isa sa nakumpiskang luxury car ni Zaldico peke ayon sa Highway Patrol. At motorsiklo sumemplang sa Silang Cavite. Sakay na misis, iniwan ng live-in partner. Naman! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. masayang ibinalita ng Pangulong Bongbong Marcos ang natuklasang panibagong natural gas sa Palawan na tinawag na Malampaya East 1 o ME1. Ayon sa Pangulo, nadiskubre ito 5 kilometro silangan ng kasalukuyang Malampaya Field at tinatayang may 98 billion cubic feet na gas o katumbas na higit 14 na bilyong kilowatt-hour na kuryente sa loob ng isang taon. Matindi, no? Ibinida ng Pangulo, kaya nitong makapag-supply ng kuryente sa mahigit 5.7 bilyong kabahayan. Aba, dami. 9 million o 9,500 na gusali at halos 200,000 paaralan. Ayun. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Ipinagmamalaki rin natin na Pilipino ang nanguna sa drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. MAE-1 is the first milestone under the Malampaya Phase 4 drilling campaign. Ang masayang balita ng Good Pangulong news! Bongbong Marcos. ACS Good News. Kaya lang, baka maglulundag ng ibang mga kababayan natin kung batsero. Sabi, yay! Yay! Isang taon tayong libre sa kuryente. Kasi ang ginawang paliwanag, kung gaano karaming Kadami, kabahayan ang pwedeng supplyan ng kuryenteng yan. Yun ho'y, kumbaga, pag sasalarawan lang kung gaano kalaki yung discovery. Yun. Pero hindi nangangahulugan na libre na tayo na Ano isang ba taon. masama kung libre? Sa kuryente. Alas 6:08 ang ating oras. Naimbaga-bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo. Gising na. Nakipag-partner ang Philippine Airlines sa Department of Tourism para mag-alok ng layover tours sa mga foreign visitors na magtutungo sa Maynila. Ang programa na tatawagin bilang Transit Tours. Yun. Ayan ha. Transit Tours.
ay magbibigay daan sa mga pasahero na pasyalan ang mga sikat na landmarks ng Maynila sa kanilang stopover ng 8 oras. Ang mga turista ay maaaring magpabook sa pamamagitan ng opisyal na website ng PAL o sa Love PH mobile application. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, Ayan. ang inisyatiba ay magbibigay ng pagkakataon sa mga travelers na maranasan na makatuntong sa Maynila habang sinusuportahan ng local guides, transport operators at businesses. Sinabi ni Franco na simula sa January 30, ang bawat 4-hour tour ay magkakaroon ng 2 oras para sa travel at 2 oras sa mga destinasyon tulad ng Intramuros, National Museum, Soler at Okada. Ang mga tour ay nagkakahalaga ng $50 per passenger. So medyo mahal din ano. Magkano ito sa pesos? Mga 3,000, 3,000. humigit kumulang. Oo. Kasama na rito ang mga mura pa rin kung tutuusin. Kasama na rito ang mga bayarin sa entrance, insurance, tubig at rain gear kasamang isang accredited guide ng DOT na sasama sa group tour. Maganda yan. Transit Actually, tour. ginagawa na yan sa maraming mga bansa. ibang bansa. Sa Korea. Kapag ka mahaba-haba yung layover mo, talagang pwede kang lumabas at meron ding maglibang-libang. pwede ka ding pumili ng tour. Oo. Kumbachero. Kaya lang ang kinakabahan ako dito pagka sa traffic, baka hindi abutan. Baka yung oras pa lang maubos ang oras sa traffic. Baka maiwanan ng aeroplano. Yun lang. Yun Hindi, lang. pero again, ito'y ginagawa na sa ibang mga bansa at magaganda yung mga binanggit na lugar, kumbachero ha. Magaganda yun at anang malasap din ito ng ibang mga nagle-layover. Hindi yung nakatenga lang sila sa airport. Tama. Isip mo kung mahaba yung layover na doon ka lang sa NAIA. Bagamat malamig ang lamig ngayon ng airport. Kung ba't yan, nagre-reklamo nga yung si Kuya Mel Magno Giniginaw. Giniginaw daw, nakadoble na yata ng pahid ng liniment Ayun. Parang, sa likod Parang umiidad na tayo, Kuya Mel Magno. Yun, maganda yan. Ayos yan, Philippine Airlines ba? Medyo mahal kapag pag-uusapan Pilipino, pero kapag mga dayuhan naman, foreigner, kumbachero. mura sa kanila yan Saka dahil mababa ang pera. may libreng mga entrance pa. Kasama na raw sa kasama na entrance yun. yan Yung $50. Hindi naman siguro libre pagkain Tsaka dyan. yung transportasyon lang na yun pwede na yun Saka dapat pagka halimbawa bus yan, yung shuttle bus. Dapat yan may escort. Para sigurado makakabalik sa airport. sa airport. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon. Gising na. Itinanggi ni dating Public Works Secretary Manny Bonoan ang aligasyon na meron siyang allocable at tumanggap ng kickback mula sa mga maanomalyang flood control project. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kahapon, iginito ni Bonoan na wala siyang natatandaan na anumang naging pag-uusap tungkol sa mga proyekto o proposal na may kinalaman sa komisyon. Samantala, hindi naman kumbinsido si Senador Sherwin Gatchalian dahil hindi anya kapanipaniwala na makalalampas sa isang kalihim ang mga ganitong irregularidad sa pinamumunuang ahensya. I completely deny, Your Honor. I don't have any allocable amount. Mamaya pagsasalita namin si Congressman Leandro Libiste. Opo. And I think he will negate what you just stated na wala kayong allocable. Kung hindi man allocable, baka non-allocable. Pero meron. Anyway, sige. Well, Mr. Chairman, whether allocable, non-allocable, nakakuha kayo ng kickback. Wala po. And the fact is, nandito tayo ngayon dito sa hearing because for the last 4 years, pinabayaan yung nangyayari to under your watch. Ayun. Ang sagutan. Ang naninita. Naninita. Matindi. Si Senator Sherwin, napansin ko, nagiging Medyo mababagsik nagiging mabagsik na itong mga nakakaraang araw. Senator Sherwin, mukhang kailangan mag-girlfriend.
nga, dati hindi mo mariringgan ng ganyan si Talaga Senator namang, Sherwin eh. kahit nagtitimpi, kaya niya magtimpi. Oo. Kahapon mukhang hindi makapagpigil no? Talagang Kulang na lang sabihin niya, anong sinasabi mong oversight lang? Oo, kaya nga. Lumapit-lapit, parang ganun eh. Oo, Parang ganun nga eh. Senator, Saka, ilang taon daw? Apat na taon. Oo. Lumampas na to. Lumagpas tuloy. Sabi tuloy ni Secretary Manny, 3 years na 3 po. years na po. Yan po si former Secretary Manny Bonoan habang inuurirat nitong si Senator Sherwin Gatchalian. Alas 6:14 ang ating oras, maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Inuulan ng tawag ang hotline na inulunsad ng PNP Criminal Investigation and Detection Group para sa ikadarakip ni Atong Ang. Ayon kay CIDG spokesperson Police Major Helen De La Cruz, sinasala ng hanay ang mga nakakalap nilang mga impormasyon. Sa ngayon ay nagsilbi na ng CIDG ayon kay ARA ay mandamiento de aresto. Aba, Ara, alam mo ba yun? Alam mo ba yun, Ara? Nagsilbi na ayon kay ARA ng mandamiento de aresto ang CIDG sa lahat ng property ni Ang, ngunit nananatili pa ring negatibo ang operasyon. Tiniyak naman ni De La Cruz na makatatanggap ng pabuyang 10 milyong piso ang caller o sino mang makapagtuturo sa tamang lokasyon ng ni Ang na siya ngayong most wanted sa buong bansa. Kasabay nito ay nagbabala ang CIDG na parurusahan ng mga prank callers at magbibigay ng mga peking impormasyon na layong ilihis lamang ang ginagawang manhunt operation. Nabigyan ng mga information at ito ay binavalidate ng aming Intel Division. So, ito lang po palang kailangan requirements, only condition or requirements magbibigay ng information para maibigay ang 10 million reward. The SIM card lang na ginamit niya. No more questions asked. Yan po si Ate Helen ng PNP CIDG. Siya pala yun? Siya yun. Oh. Siya pala yun. Si Ate Helen. Si Ate Major Helen De La Cruz. Ayan. Walang dear, ha? Dear Ate Helen. Alas 6:16 ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita dito sa ACS Balita. Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride! All you need is pride! ACS! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Alas 6:21 na ng umaga, tuloy ang ACS Balita. Peke ang plaka na isa sa mga luxury cars na pag-aari ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na nakumpiska sa parking ng isang kondo sa BGC. Ayon kay PNP Highway Patrol Group Director General Hansel Marantan, natuklasang peke ang temporary plate na nakakabit sa Ferrari sports car ni Ko. Ay sinagawang macro-etching examination. Isa sa mga anggulong tinitingnan sa investigasyon ang kambal plaka scheme. Ayun. Sino ba gumagawa ng macro-etching? Yung mga taga-parlor. Yung mga taga-parlor, siyempre. Paano pa ginagawa yung macro-etching? Alam mo, yan. Lalagyan mo lang ng cream. At yun yung pinaka-wax, ano? Sanay na sanay daw si General Hansel Marantan dyan.
sa macro etching. Isa daw po sa mga angulong tinitingnan ni General Hansel Marantan. Napapatawa mo to si Director Bobby Mahilig eh. Director Bobby. Bobby. Isa daw po sa mga anggulong tinitingnan sa investigasyon ang Kambal Plaka Scheme. Ayun. Nakadalasang nagagawa sa pakikipagsabuatan sa tauhan sa loob ng LTO. Inaalam pa ang ugnayan nito sa driver ng sasakyan na may-ari ng plaka habang nakipag-ugnayan naman ng HPG sa LTO para sampahan ng karagdagang kaso si Iko. 6:23 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na pamudiha, gising na ba kayo? Nasawi ang isang 52 anyos na ginang matapos sumemplang ang sinasakyan nilang motorsiklo sa bahagi ng Cavite-Laguna Expressway sa Silang Cavite. Ang biktima na iniwang duguan at nakahandusay sa daan ng kanyang live-in partner na siyang nagmamaneho ng motor. Matapos ang sinagawang follow-up operation ay saka lamang sumulpot. Ayun. Itong 34 anyos na live-in partner sa police station para isalaysay ang buong pangyayari. Kwento ni Elias. Naku, ganda pa naman ang pangalan, si Elias. Napakaganda pa naman. Alam mo bang si Elias napakaganda ng kanyang mga ginawa ayon sa tala ng Biblia? Oo. Tingnan mo nga. Yan biblical lang pangalan ito eh. Elias. Pero ito, iniwan yung kanyang live-in partner na nakahandusay sa kalsada. Sa kwento po ni Elias, binabagtas nila ang ginagawang daan sa Calax ng aksidente niyang masalpok ang plastic barrier sa lugar at tumama pa sa malaking bato, dahilan para sumemplang sila at mabagok ang ulo ng kanyang kinakasama. Sinubukan umano niyang gisingin ng kanyang misis, ngunit hindi na ito gumagalaw pa. Kaya dahil sa sobrang takot ay muli siyang sumakay sa motor at humarurot paalis. Mario Josep. Pero bakit mo naman iiwanan yung misis? Kasi sinakyan pa yung motor. Yung pamatindi. Para talagang parang tumakas sa responsibilidad. Ay, nako. Elias. Namatay ba? Patay yung babae. Bira. Ay, baka nawalan lang ng malay yun kung naisugod ka agad sa ospital pambira, nakakalungkot naman yan. Alas 6:25, voluntaryong sumuko si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa PNP headquarters sa Camp Crame kasunod ng inilabas na arrest warrant laban sa kanya at sa 6 na iba pa sa Sandigan Bayan. May kaugnayan nito sa kasong malversation of public funds at plunder na isinampa sa kanya ng ombudsman matapos siyang idawit sa 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan. Inumpirma naman ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr. na dumating si Revilla sa Camp Crame sa Quezon City pasado alas 9 kagabi. Sinabi ni Nartates na sa ilalim si Revilla sa standard booking at medical procedure, ngunit hindi na binanggit pa kung saan siya pansamantalang ikukulong. Pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si Senator Loren Legarda ang Antique Airport Development Project na itinaguyod ng senadora sa loob ng halos isang dekada. Ayon kay Senator Legarda, ang modernong paliparan ay isang makasaysayang tagumpay para sa Antique na inaasahang makatutulong para sumigla ang lokal na turismo, mapagtibay sa ugnayan sa Western Visayas, partikular sa Iloilo at iba pang bahagi ng Panay. Sinimulan ang modernisasyon ng Antique Airport noong 2016 hanggang palawakin ito. Tampok ang bagong passenger terminal building hanggang sa makumpleto ito ngayong taon. Maging ang Pangulo ay humanga sa bagong paliparan sa lalawigan na pinondohan ng 120 million pesos. Ayon sa Pangulo, bahagi ng proyekto ang pagtatayo ng air control tower, mas pinalawak na runway, mas malaking terminal building para sa mga pasahero at pagpapaganda ng iba pang pasilidad. Git ng Pangulo, patunay ito na kung tama ang proseso ng mga proyekto ay mas maraming maaring gawin para mapabuti at madagdagan ang serbisyo sa taong bayan. Nung sinabi sa akin, medyo nagulat ako. At sabi ko, napakamura. Yung tower pa lang, 42 million. 42 million lamang ang ginastos. Ito ay isang magandang halimbawa na kung tama ang pinaglalagyan ng pera ng tao, makikita natin napakarami na kaya natin gawin, mas mabilis, mas mura,
at mas maganda. Si Pangulong Bongbong Marcos. Nakita mo ba yung video nung airport? Maganda. Airport. Ayan, Maganda, ayan, eh. oh. Ang laki ng iginanda. Dati daw ilan lang mother ang capacity nito? Parang 50 lang yata ang capacity ng terminal eh. Oo, ngayon Ngayon, parang 360. Oo. Ano naging ba 'to? Gagawin ng international? Baka hindi pa kaya Hindi kaya sa runway, Kumbachero. no? Pero yung Likely runway yung na to, runway. pwede nang mas malaki ang eroplano na lumapag dito. Kaya nakakatuwa naman ang mga taga at natutuwa din ang mga taga Antique. Oo. Siguro sabi ng mga taga Capiz, kami porkit may balita kayo may mga lumilipad dito. Ayaw nyo na kaming paliparin, ha? Porkit di namin kailangan ng airport sa runway. Ay, good morning po. Sa mga taga Capiz, mayong Capiz, aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Doon po sa ating mga kababayan, mga kabarangay sa Barangay Galicia 2 sa palengke Galicia ng 2. Mendez. Ayan, palengke. Palengke ng Mendez, malapit to sa Tagaytay, Kumbachero. Karugtong ng Tagaytay ang Mendez. Ayan, sa barangay. Diyan, naku, lamig dyan. Baka ginawin dyan si Sherwin Alfaro. Meron na bang, dyan ba sa palengke yan, meron ng mga nabibiling, yung masarap gawing bulalo na... Ayan, meron. Na ano? Iba lasa nung baka dyan sa gawing yan, ano? Iba Ba't kaya? Dahil sa kinakaing damo? Maaari, Kumbachero. Saka pagka ang baka daw ay laging nakakumot, masarap ang lasa niyan. Ang ginaw dyan. Dahil malamig, ano? Malamig dyan sa... Hindi, pero... wag naman magtatampo yung ibang mga nagtitinda ng kondyang bulalo, ha. Nabalitaan ko, nagpapanggap lang na taga Batangas at taga Cavite yung mga baka diyan eh. Galing na sa ibang lugar. Galing na pala sa abroad. Abroad. Oo, abroad. Ganon. Oo, Yung mga ano na, yung imported. anong tawag doon? Mga Yung matagal frozen, na. Frozen. Matagal Oo. na. Kaya yung mga beef shank. Kaya wala nang lasa. Yung iba dyan, dahil sa tagal na siguro, lasang Espanyol na. Oo. Pero kapag talagang galing dyan sa lugar na yan, iba ang lasa ng Iba bulalo lasa. eh. Parang kumbachero, parang manok. Di ba pagka manok pag sinabi native, Native. pagka ikaw kumain ng tinolang native, napakasarap ng sabaw. Napakasarap ng sabaw. Iba talaga pagka local, ano? Ganon din sa bawang. Kapag yung bawang maliliit man pero napakalasa. Kahit konti lang, napakalasa. Yung ibang bawang na nabibili sa palengke, yung imported, yun, ng lalaki, ang lalaki. pero walang lasa. Kaya binabati natin ang mga maliliit na kababayan natin. Huwag kayong mag-alala. Sabi Small nga nila, but terrible. Small but terrible. Sabi ni Ara, ako yun Ay, magandang umaga sa mga taga-Barangay Galicia 2, palengke ng Mendez, Cavite. Nandiyan ang ating malakas promo team. Ayan, Kasama siyempre ang Pride. Si Nanay Jenny Orosa, kumbachero, dati daw iba ginagamit niya. Dahil kapapakinig sa atin sa 2x2, nagpalit na raw siya, nag-Pride. Sa kanyang washing machine detergent na raw washing siya. machine detergent. Yung malaki ang yung binibili malaki. ni Nanay Jenny. Tulad na yung pinamimigay natin. Wala ba tayo dyan, mga taga-ACS? Wala ba tayo sample dyan? Para naman na masubukan namin yan. Matagal na ako hindi nakakakain ng Pride. Oras mo natin, Achi, Mr. Jalamtang, Lakyam, Sam Ithun, 6:31 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. Dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Naisampa na sa Kongreso ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na inakusahang sangkot sa 2025 corruption scheme na may kaugnayan sa flood control scandal.
Ang impeachment complaint ay inihain ni Attorney Andre De Jesus kay House Secretary General Cheloy Garafil at inendorso naman ni Deputy Minority Leader Jerny Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Sa impeachment process, ang mga reklamo ay dapat makapasa sa committee screening at dapat ay mayroong boto na hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara sa plenaryo upang maiakyat ito sa Senado. Malamig naman ang pagtanggap ng mga kongresista sa impeachment complaint laban kay BBM, partikular ang National Unity Party na pinamumunuan ni Deputy Speaker Ronaldo Puno at maging si House Speaker Faustino D na walang nakikitang batayan para ito'y isulong. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Mahi- 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sama sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, kumbatsero. Aha. Dahil matagal na tayong hindi nakakakita ng isang dalaginding na pwedeng sabihin sa atin na walk up like this. Wow, talaga. Ha? Walk up like this. Aha. Oo, sino ba siya? Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay makakasama natin ngayong umaga. Yusek Claire, magandang morning! Yes, good morning Anthony, good morning Jerry at sa lahat ng nanonood ng 2x2. Good morning. Ginising ka ba namin ng maagang-maga? Oo. Parang, Oo, talaga. Parang yung mata mo ay parang gusto pang matulog. Parang gusto pang matulog. Oo. Kaya nga eh. Well, salamat sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon. Una-una, alam naman namin na nasusubaybayan nito itong pambungad namin na balita may kinalaman sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Ano sabi ni Presidente rito? Nagkausap na ba kayo? Ako personally hindi ko pa nakausap ang Pangulo pero nakarating na sa atin kung ano ba yung kanyang naramdaman. Sabi nga natin even before sa briefing kahapon, inaasahan to dahil naman iningay na ito ni Congressman Erice. Okay, sinabi niya nilapitan siya, di umano ng supporter ng Vice Presidente para i-endorso yung impeachment complaint na inilalatag laban sa Pangulo. So hindi na ito siguro nakakataka na pero magsasampa talaga. Pero ayon naman sa Pangulo, even before, siya ay kumikilala ng konstitusyon, ginagalang niya ang due process, ginagalang niya ang proseso. So kung ano ang magaganap, ito naman ay tatanggapin ng Pangulo. Pero sabi nga nila, ang impeachment ay it's a political process rather than legal. Ito po ay paramihan ng bilang. Kakampi. Kampihan. Paramihan ng kakampi. Kaya lang, nabanggit mo yung pangalang Egay Erice. Sabi ni Congressman Erice, mukhang nagdududa daw siya dito eh. Parang ito ay para mabakuran nung 1-year bar rule ang Pangulo na nagsampa ng isang kasong ang tingin nila mahina. Siguro yun ang kanyang opinion. Actually, Anthony, no, hindi ko pa nakikita. Ako personally, hindi ko pa nakikita yung laman ng complaint. At hindi pa rin nababasa ito ng Pangulo. Pero pinakita naman kasi yung grounds eh. Inisa-isa yung grounds. Pero yung paano i-dinital ito, hindi pa natin alam.
kataka-taka. Siguro kataka-taka rin siya yung nilapitan ng mga supporters ng DDS. Hindi ba kataka-taka kaya yung ganun? Dami-dami mga issues na pwede kasi sagutin. Pero kilala niyo na background check niyo na ba, Attorney Claire Yusek, itong si Attorney Andre De Jesus, kung sino ito, anong background niya, anong personality niya para mag-file ng ganitong complaints laban sa Pangulo? Ako personally, hindi pa Ako hindi pa dahil kahapon lang ito sinampa. Ang nakita ko lang kasi yung party list. Yun lang Ay, yung nakita nag-endorse. ko na may isa siya sa mga pangalan na nabanggit lang ng ICI. So yun lang yung pagkakaalam natin. Ang binabanggit dito kay Attorney Andre De Jesus, ito daw ay nakababag na dati nung yung friend si Attorney Glenn Chong before. So parang kaya ganun nila tinitingnan kaaway ni Glenn Chong na supposedly isang DDS. Tapos ang description pa dito kay Attorney Andre De Jesus ay tagapagtanggol ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaya tinitingnan nila na parang ito'y moro-morong filing lamang, Yusek. Ang gusto ko kasi malaman, Antonino, kasi hindi ko naman pa nakausap ang First Lady patungkol dyan. Isinampa niya ba yung disbarment na nire-represent niya ang First Lady o he just filed it on his own? Oo, kasi marami naman nagsasampa ng disbarment pero hindi naman nila kliyente yung nagiging subject matter. So, yun lang yung gusto ko malaman. Kasi, ang First Lady, sa aking pagkakaalam, hindi siya nagsasampa ng kaso So, sa aking pagkakaalam. buti klaruhin natin yon. So, are you saying, Yusek Claire, na si Attorney Andre De Jesus ay hindi abogado ni First Lady Lisa Araneta Marcos? Yun nga kasi yung gusto ko malaman. Ako tuloy sabi ko, hindi pa kami nagkakausap ni First Lady. Ang gusto ko lang si malaman, kung sinampahan niya ba ito nang nirepresent niya yung First Lady or nag-file siya nito on his own. Kasi anybody can file a disbarment pag may nakikita kang maling ginagawa ng lawyer. So yun lang yung gusto kong malaman. Kasi ako, Anthony and Jerry, hindi ko talaga alam kung nirepresent niya ba yung First Lady sa disbarment case. Eto, may naging statement na pala ito si Attorney De Jesus na yung kanya daw ginawa, his actions are not guided by political affiliation or partisan interest, and that he not aligned with any political color. Ang gusto lang daw niya, his sole motivation in filing the impeachment complaint is to bring forward issues that have long been discussed in podcast, television programs, and public forums. Yun lang daw. Wala daw, hindi daw siya connected sa kahit kanino. sino. Kahit kanino. Kahit kanino. Pero Yun naman pala po nag-ano naman pala siya, nagliwanag naman siya kasi ako sabi ko personally hindi ko pa talaga alam kasi hindi ko pa nakausap si First Lady patungkol dyan. yung pong nag-file ng impeachment ay nag-endorse si Congressman Jerny Nisay. Ng Pusong Pinoy. Ano sabi nyo? Isa siya sa mga nasa listahan nabanggit na ICI. kontratista contractor ng Contractor. na nabanggit sa ICI. Is it relevant and material, Your Honor? Yung pagiging contractor niya? Overruled. hindi ko alam kasi yun lang yung nakita ko sa news nung nasama yung pangalan niya, wala akong ibang nakita kundi yun lang. So kung konektado to sa flood control project, hindi natin alam. So yun lang yung madidescribe ko sa nag-endorso ng party list. Kasi sa mahigit 300 na mga kongresista, itong nandun pa sa listahan ng mga contractor ang nag-endorse. So, kaya nga tinatanong namin, bagamat pasay na yung relevance and materiality ng ginawa niya, tinanong ko pa rin, meron nga kayang connection dun yun? Nasaktan ba siya dahil kinasuhan siya sa ombudsman, kaya siya rumeres back ngayon to divert the issue? Pwede, can be. Kaya lang hindi kasi ako makakapagsabi kung ano yung intention nila Kung ang intention ni attorney Andre De Jesus, para sa katotohanan at siya naman ay inendorso ng sinasabing party list,
siguro siya din ay para sa katotohanan. At ang Pangulo din naman na pag nagkataon, para rin sa katotohanan. So, pareho lang yan. Ito naman para rin sa taong bayan. Para maliwanagan na yan, once and for all, na although dati na natin to napaliwanag, dati na natin to nasagot, pero pabalik-balik pa rin yung issue na ito. Ang standard po dyan, Attorney Claire, Yuse Claire, ay, di ba, i-refer yan sa Committee on Justice, ano? Ilalagay sa order of business, i-refer sa Committee on Justice. Nagsalita na si Speaker Faustino D, yung iba pang mga leader ng Kongreso na wala silang nakikitang batayan, but it is incumbent upon them to act on the complaint. So, pag nakarating po sa Committee on Justice, magkakaroon ng determination yan on whether the complaint is sufficient in form and in substance. Ready ba kayo na bulat-latin tong lahat ng ito? Halimbawa, yung tanong na nagda-drugs ba ang Pangulo? Gusto nyo bang talakayin yun ng Committee on Justice? De unang-una, siyempre tignan muna nila kung tama ba yung form na yan. Ako kasi, sabi ko nga, hindi ko pa nakita. So, kung papasok man at pag-uusapan na talaga yung substance nito, even before naman, Jerry, itong issue na to, matagal na namin itong napag-usapan. So, kung yan ang mga grounds nila, madali naman itong mapasinungalingan. Diba? Madali itong mapasinungalingan ng Pangulo. Pero kung dadaan sa proseso talaga to, igagalang to ng Pangulo. Yun yung isa, yung isang binabanggit. Pangalawa, yung hindi niya pag-veto sa anyay mga unconstitutional provisions ng budget. Ang unang-una, matatawag ba natin yung breach of trust? Betrayal of trust? So, makikita natin, sabi nga natin, lalo-lalo na noong 2025, pinag-ingatan ng Pangulo yung budget. Hindi ba siya pa yung nagpasimula ng investigasyon? Kung ang Pangulo ay talaga lamang para lukuhin ng bayan dahil dito sa pondo na to, tingin nyo ba magpapaimbestiga pa to? Hindi ba hindi na dapat? Kasi itatago niya na yung mga kabulukan. Pero hindi. Kahit maapektuhan yung kanyang administrasyon, kahit maapektuhan kahit papaano yung ekonomiya, ang pinili ng Pangulo ay linisin ang gobyerno. Paunti-unti, linisin mula sa corrupt officials. So, yung pa ba sasabihin natin na may betrayal of public trust? So, mahirap na patunayan ito Dahil mismo Pangulo, sinabi niya, ang pondo na yan, DBM, dapat may conditional implementation. FLR, for later release yan. Kapag hindi na patunayan na dapat na ibigay ang pondo, huwag ibigay ang pondo. Kaya nga maraming umaray. Diba? Maraming umaray. Kahit nga yung kanyang kapatid, umaray Pati pala yung creation ng Independent Commission for Infrastructure ay binanggit, pati yung inutos daw yung pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So sinasabi niyo, Yuse Claire, hindi ito ikinababahala ng palasyo, itong impeachment complaint na ito? Ayoko namang sabihin na hindi ikinababahala. Pero ang Pangulo kasi ay ready dahil alam niya at alam namin at alam ng karamihan sa atin. Ang Pangulo nagtatrabaho o ma-action na naaayon naman sa konstitusyon at naaayon sa batas. Hindi naman siya susuway sa batas at kaya alam namin na kakayanin naman na ipaliwanag sa taong bayan kung ano itong mga issues na ito. Ito pala yung statement ni Congressman Egay Erice that the 4-page complaint filed by Attorney Andre De Jesus can be easily dismissed as it lacks form and substance. Yan ang sinabi ni Attorney Egay Erice. Salamat kung nagpapaka-abogado na siya sa Pangulo. Ngayon pala. Salamat sa iyo, Congressman Egay. Hindi yung nag-aabogado sa Pangulo Pero ang sinasabi niya doon, ito ay ipinail para magkaroon na kaagad ng protection yung 1-year bar. Si Attorney Andre De Jesus, he describes Attorney Andre De Jesus as someone who is who used to defend the First Lady and now is complaining against the President. From defender to complainant. Hindi ko masasabi yan. Talaga, actually, kaya nga gusto ko alamin muna. Sige nga. Kung yan ba mismo ay inutusan ng First Lady na siya i-represent sa isang disbarment case. So,
Ibahin natin yun, ha? Wag na niya munang intrigahin. Kahit siya yung nilapitan ng mga DDS, wag siya muna mang intriga dito sa ginagawa ng ibang tao. But sa atin, kung ano man yan, sa atin, ang focus natin, kung ano yung proseso, kung ano yung impeachment complaint, at kailangan sagutin yan. Yun lang yung sa atin. Para mo naman sinasabi, Yusek Claire, na intrigero to si Congressman Erice. Ay, sorry Bira. Okay, ilang items na lang. Alam ko may sana all sikat. Sana all sikat. Dami Nakapila. Dami nakapila. Abangan nyo si Yusek Claire sa iba pa, pero kami na nauna. Okay, kahapon, kagabi ay sumuko na si Senator Bong Revilla at nasa custody na siya ng PNP ngayon after the issuance of arrest warrant laban po sa kanya. Paano ba dapat tingnan ng publiko yun, yung nangyari na to kay Senator Bong Revilla? Actually, nung napanood ko yan kagabi, sabi ko, magandang gesture, nakakalungkot naman talaga, napaka-emotional ni dating Senator Bong Revilla. Pero magandang gesture yan, na nagpakita na siya, ipinakita niya sa taong bayan, okay, ako ang naaakusahan ngayon, pero susunod ako sa batas, susunod ako sa patawag, susunod ako sa warrant of arrest na ginawad at in-issue ng korte. Maganda yun. Dahil ibig sabihin, ano man mangyari, handa siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. At magandang epekto na may voluntary surrender. Sana yun, ma-appreciate din ng tao ang ginawa ni Senator Bong Revilla dahil na hindi ginagawa ng iba. Ngayon, yung iba nagtatago, yung iba hindi nagpapakita, yung iba nasa abroad. Pero si Senator Bong Revilla, sumuko. Di na kailangang magpahanap. Nung nabalitaan daw niya na maaaring i-issue warrant of arrest, siya na ang personal na pumunta. Maganda pong gesture yun sa kanyang parte. Sa mga abogado, di ba may tinatawag na mitigating circumstance ba yan? Yes. Mitigating circumstance yan. Pag na-consider na na-convict siya. Pag na-convict. So ayoko namang isipin na mitigating circumstance siya ngayon dahil ayoko naman sabihin mako-convict siya. Diba? So siyempre kailangan niya ilaban to. But if ever mako-convict, magiging mitigating circumstance siya. So, marireduce yung penalty. Alam nyo, sinisingil kayo ng taong bayan tungkol dun sa bago magpasko no? So do you consider Senator Bong Revilla as one of the big fishes? Pwede, opo. Senador po siya Sino pa ba susunod? Meron pa ba? Ayoko sabihin. Wala akong alam sa anong gagawin ng ombudsman sa karang DOJ. Tingnan na lang natin. Kasi yun ang hinahanap ng sinusumbatan kayo doon no. Sabi ng Pangulo bago magpasko Yung contractor ba? Yes, actually, yung contractor ito si Jerry. Go ahead pa. Actually, sa kanyang naging report, ang Pangulo naman ay hindi nagpangalan kung sino yung maaaresto. Pero ang sabi niya, may mga tao na hindi magiging merry ang Christmas. So, syempre ang nasa isip niya, sino-sino ba yung mga nandiyan? Nandiyan ang mga Diskaya, nandiyan yung ibang mga DPWH officials. At wala siyang binanggit na sino man na politiko. Basta ang pangako ng Pangulo noong Pasko, bago magpasko, maraming hindi magiging merry ang Pasko. At totoo naman naging maraming hindi merry ang Christmas. Kaya lang sabi ko, may mga tao kasi na ang iniisip na dapat malaking isda. Merong mga mambabatas ito, ang mga mambabatas na sinasabi na puro salita lang ang Pangulo. Pero tingnan natin, Jerry and Anthony, hindi ba sa sa ilang buwan pa lamang, ang dami na nangyari. May mga napakulong, marami na na-issue ng warrant of arrest, may mga na-issue na ang Court of Appeals para sa pag-freeze ng assets, maraming kinasuhan ng BIR. So, marami na sasakyan na benta ng Bureau of Customs. So, marami na nangyari, pero ang tinitignan lang nila, yung sasabing pagkukulang ng Pangulo na sa ating paningin ay walang pagkukulang. Dahil ang proseso, Jerry, hindi naman ito nakukuha sa 1 araw lang, 2 araw lang. Kaya nga yung iba dyan, ng mga mamabatas, yung iba abogado pa, para ba sasabi, ang bagal-bagal, tanong natin, kasi trial lawyer ako Anthony and Jerry, alam niyo naman yan. Hindi ganon kabilis agad-agad magsampa ng kaso. Hindi ganon kabilis agad-agad
makapaggawa ng resolution para isampa yung kaso sa korte. So hindi ko na alam bakit nag-trial lawyer ba kayo para hindi nyo malaman na ang proseso ay hindi ganun kabilis? Hindi ganun kabilis na para bang mamadaliin mo just for the sake of optics na kailangan may mapakulong, kailangan na may masampan. Inaaral ito kasi once on the part of the DPWH and ICI, ang dami nilang nirekomenda. Kung di ako nagkakamali, 67. So, pag sinabi mo, pag ito'y binigay mo at sinumiti mo sa ombudsman, ang ombudsman na ngayon, ang mayroong obligasyon sa tao na aralin agad to at bigyan ng resolusyon para it's either a recommendation to file or to dismiss the case. So, ang tandaan natin, ako, Jerry and Anthony, hindi naman biro ang mag-aral ng bulto-bultong dokumento. Kaya doon sa ibang mga mambabatas na sa amin na iinip sila, itry nyo po na kayo ang maging, kahit na maging prosecutor na lang, investigating prosecutor, kung gaano ba katagal para mag-aral, kung gaano ba kabilis para magsampa ng kaso, hindi po to basta-basta, hindi po to nilalaro. So yun yung payo natin sa mga mababatas na naninira pa, nasasabihin na ang bagal-bagal. Proseso po tayo dito, hindi po tayo laro lamang. Yan, narinig nyo yung payo. Magpayo nga kayo! Ayun, Wala kay kumpanyera. Ikaw, kumpanyera. Clear ka. Kumusta pala kayo ni Kong Angel Balmones? Ay, yes. Oo, Hindi si raw kayo boss nagpapa-interview sa kanya. Hindi raw kayo nagpapa-interview sa Hindi niya kanya. ako nakalimutan niya ng apo ko. Alas 4 Angel. Magigising ba kayo na alas 4? Madaling araw. Ay, para kay Boss Angel. Walang problema. Kahit di na ako matulog. Ayan. At teka, panghuli na lang. Itong kay dating Secretary Manny Bonoan, isa sa mga unang pinili ng Pangulo yan para makasama niya sa gabinete. Ngayon, siya ang napupunteriya dito sa issue ng flood control. Lalo na doon sa mga, ano tawag doon, yung mga coordinates. Mga grid coordinates. Na mga maling coordinates na sinabmit sa Pangulo mismo para maging basihan ng mga kaso. Anong naging reaksyon ng Pangulo dito sa mga lumabas na impormasyon na ito, Yusek? Of course, ang Pangulo, kapag ka naman nalaman niya na siya ay niloloko, hindi yun maganda. Hindi maganda sa pakiramdam yun. Dahil ikaw bilang Pangulo, nagtiwala ka, nagbigay ka ng, kumbaga, yung 100% mong pagtitiwala dahil ikaw yung miyembro ng gabinete niya, hindi maganda kung siya'y lulukuhin. Pero dito kasi, syempre, nadinig naman natin kung ano yung sinabi ni Secretary Manny Bonoan na parang siya mismo ay naloko din. So, iwe-weigh din naman yan ng Pangulo at hindi naman agad ito magbibigay ng kanyang judgment. Hindi naman agad-agad ito maninisi o maiinis sa isang tao. Kailangan pa rin niyang iweigh. Ano ba yung nangyari? Although nadinig niya na parang siya yung naloko dahil nagtiwala din lumalabas nagtiwala sa Secretary Manny Bonoan. Pero bilang miyembro ng kabinete, obligasyon niya kasi talaga malaman Para pag nag-report ka sa Pangulo, dapat alam mo. Yung command responsibility. Kaya lang, siyempre, babagsak din yung sa dulo, the buck stops here. Doon sa Pangulo na mismo yung dulo na siyang tumanggap ng mga maling report na yon. Tapos, sa kagustuhan ng Pangulo na maging maayos lahat ang trabaho, dahil binigyan ka ng trabaho at may tiwala, so hindi maganda. So sa lahat na rin ng tao, mga tauhan ng Pangulo ngayon na nagtatrabaho para sa kanya at para sa bayan, maging honest lang tayo sa lahat ng ginagawa natin. Hindi naman to para sa Pangulo lang Ito na para sa taong bayan at para sa bansa. Kasi pag nagkamali kayo dyan at minali nyo ang Pangulo, makaka-apekto to talaga sa bansa. Naku, salamat po sa inyo, Yusek Thank you, Clear, Yusek. sa pagkakataon na to. May tanong lang ako, on a lighter note, meron ba kayo stylist? May stylist ka ba? Kasi parang napapansin ko yung mga forms mo pagka nag-briefing ka, press briefing. Parang... Kailangan lang na naka-Pilipiniana to promote. Sinasadya yung palang Pilipiniana ang suot. Yun kasi ang inuto sa akin na kailangan ko mag-Pilipiniana
pagka nagbe-briefing. So parang you are like the modern Gabriela Silang, ano? Pilipiniana. Ganun ba? Laging nakasaya. Tapos yung laging may sa balikat, may nakata... Ano ba tawag doon? Ano tawag doon sa... Butterfly, ano ba yun? Butterfly, I don't know kung butterfly something. Ayos, thank you. Thank you, Yusek. Yusek, salamat po. Sa ulitin, thank you. Salamat sa pagkakataon, Jerry and Anthony. Maraming salamat. Good Magandang morning. umaga po. Si Undersecretary Claire Castro, ang Palace Press Officer. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ang totoo nun nung binanggit niya tong contractor pala tong Journey Nisay. Oo. Di ba? May ano ka agad din, no? May makikita mo yung parang kung mapagduda ka talaga. Uy, ba't kaya? Tapos yung big fish, kapag ka ba contractor, big fish ba yun? Mukhang ombudsman Boying Rimulya. Baka kailangan yung mag-sample ng contractor. Oo. Contractor. Kasi si Senator Bong Revilla parang the usual suspect siya. The usual suspect. Pero kapag bago at contractor, ito yun ang big fish. Ang dami dyan. Ang dami. At saka hindi maliliit na halaga pinag-uusapan. At ulitin natin, ang dami pang hindi nababanggit dyan na mga, lalo na kapag tinugaygay at pinuntirya, yung una yung 15 contractors na binanggit. Yung number 1 nga wala na sa kwentuhan Di ba? Saka yung 15 binanggit na mga contractors, 20% lang. Ilan? 20% lang ng buong flood control projects ang napunta sa kanila. Nasa yung 80 yun, na mas malaki. Yun ang at yung 80 na yun, andun yung mga maraming contractors. Sa 80% na yun. Ombudsman Boying Rimulya, baka po nalilimutan lang, papaalala namin, baka lang nalilimutan, yung mga contractors, yung pumirma pa mismo, mga congressman nakapirma sa kontrata, ang kakapal. Talaga ang naman. kakapal. 7:05. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Nakapagprograma na kami ni Kumbatsero Tapos na. Nakapagprograma na kami ng off the air At marami na rin tayong nabati. Off the air. Off the air. Si GM Mel Robles. Happy birthday, GM. Mel Robles. Wala ba tayong libreng panalo dyan? May imbitasyon, kumbatsero, si GM Mel Robles para sa isang masarap na hapunan. Ito po'y gaganapin dyan sa Paranaque. Kayo po'y kinukumbida ni GM para sa kanyang kaarawan. Baka lahat ng mga hindi tumama sa loto magpuntahan dyan. Happy birthday, GM Mel. At happy birthday din kay Ma'am Annie Ronggakit ng NKTI Radiology Department. Ma'am Annie, happy birthday po sa inyo. NKTI. At happy birthday din kay Kuya Ryan P. Ryan Pakpako. Happy birthday. Tahimik Kuya Ryan. Si Doktora Jessica D. Birthday din pala ni Doktora Jessica D. Happy birthday po sa inyo. Na kahit birthday, trabaho ng trabaho, meron daw Ideal Vision Conference. Ayan. Hanggang Thursday, at meron pang 40th anniversary ng Ideal Vision this 23 yan, di ba? This coming Friday. Ayan. Congratulations! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita,
Dating Senador Bong Revilla kusang sumuko sa Camp Crame. Dalawang dating DPWH official na co-accused si Senator Revilla sa kasong graft at malversation, inaresto naman ng NBI sa Senado kagabi. Sa mahigit 400 flood control projects na unang sinabing ghost, 14 lang ang kumpirmadong ghost, sabi ng DOJ. Dating DPWH Secretary Manny Bonoan kasama sa kinasuhan ng plunder ng NBI. Unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos inihain sa Kamara. Nag-endorso ng impeachment complaint isa palang kontratista. At Congressman Kiko Barzaga nag-public apology kay businessman Enrique Razon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Sumuko na si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa Camp Crame at agad sinailalim sa booking at documentation procedures ng PNP CIDG. Kasunod ito ng inilabas na arrest warrant ng Sandigan Bayan 3rd Division laban sa dating senador at sa iba pa kaugnay ng kasong graft at malversation sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kinalulungkot naman ni Revilla ang nasabing hakbang na tila hindi anya dumaan sa due process. Kasabay nito, nanindigan ng dating senador na wala siyang kasalanan at haharapin ng walang takot ang aligasyon. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Samantala, pinuri naman ni Palace Press Officer Claire Castro ang ginawang voluntaryong pagsuko ni dating Senador Bong Revilla matapos na lumabas ang arrest warrant laban sa kanya mula sa Sandigan Bayan. Sa panayam ng DZRH, sinabi nito na ginawa ni Revilla ay dapat lamang na ginagawa rin ng iba pang mambabatas at opisyal na nasasangkot sa katiwalian. Ayon kay Castro, ang pagsuko ni Revilla ay nagpapakita lamang ng kahandaan nito na harapin ang kaso upang patunayan ang kanyang sarili sa kanyang depensa na wala umano siyang kasalanan. Voluntary surrender. Sana yon ma-appreciate din ng tao ang ginawa ni Senator Bong Revilla dahil na hindi ginagawa ng iba. Ngayon, yung iba nagtatago, yung iba hindi nagpapakita, yung iba nasa abroad. Pero si Senator Bong Revilla, sumuko. Di na kailangang magpahanap. Nung nabalitaan daw niya na maaaring i-issue warrant of arrest, siya na ang personal na pumunta. Maganda pong gesture yun sa kanyang parte. Si Palace Press Officer Claire Castro. Tingnan natin ang sitwasyon sa Camp Crame. Doon ba siya ikukulong sa PNP Custodial Center uli? Doon ulit? Alamin natin ang update mula kay RH52 Edniel Parosa. Coming, Edniel! Extra ang higpit ng pulisya dito sa loob ng Camp Crame, partikular yung area nitong PNP Headquarters, Jerry at Anthony, na nakapaligid dito sa Criminal Investigation and Detection Group. Mula pa lamang sa pagpasok sa bukana mismo o sa gate ng Camp Crame ay iba na yung nagiging protocol at talagang sinasala yung mga napasok. Kahit ikaw ay accredited media personnel, palibhasa ay kani-kanina lamang o sa magdamag ay dito na nagpalipas ng umaga si Senator o ex-Senator Bong Revilla makarangang sumuko ng isyuhan ng warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y malversation of public funds dahil sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Makikita niyo yung ating mga video dyan, yan ay sitwasyon ngayong umaga. Itong retirement benefit service ng PNP ay umala pa lamang doon sa may PNP General Hospital rather
ay hindi na pinapapasukan ng mga sasakyan at naharang ng ating mga gwardiya ng Headquarters Security Service ng PNP upang maiwasan yung pag-crowd doon sa area ng CIDG. Kinumpirma sa atin ni PNP spokesman, Police Brigadier General Ramdolf Tuanyo, na kasama ni Senator Revilla yung kanyang mag-anak sa pagpapalipas ng umaga dito sa PNP HQ. Pero hindi na siya required na isama sa return of warrant ngayong araw na nakatakda sa 3rd Division nga ng Sandigan Bayan sa Quezon City. Gayunman, dahil Gerald Anthony, alam nyo itong custodial facility kung saan minsan ang napiit itong mga high-profile personality noon nung sila'y na-implicate sa ibang corruption issue taon 2013. Ginagawa yun ngayon Nire-renovate ngayon yung custodial facility ng PNP. Ganun ba? Kaya ang kanilang physical custody sa ngayon ay dito sa compound ng CIDG. Yan yung rason kung bakit yung dati na extra na equip na security na nandoon sa palibot ng custodial center ay ini-implementa ngayon sa palibot sa naman itong CIDG. Criminal Investigating Unit ng PNP. Yung pinaka-commitment naman kay Senator Bong, of course, malalaman pa yan doon sa mamaya sa return of warrant at wala pa rin pahayag ngayon sa bahagi ng CIDG matapos itong pinaka-booking procedure kanina lamang at medical processes ay wala pang update kung ano nang kalagayan nitong si Senator Bong Revilla. Tiniyak naman ng pamunuan ng PNP, Gerald Anthony, na nakahanda sila sa kaling sa kanila ibigay ng Sandigan Bayan itong commitment o kustudiyan ni Senator Bong Revilla kahit na ginagawa ngayon itong custodial facility ng Campo Crame at Malamang. Dito manatili muna in the meantime itong dating senador sa compound na ito ng CIDG. Yan ang sitwasyon dito sa PNP Headquarters sa Camp Crame, Quezon City. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Edniel Parrosa. Samantala, naaresto na sina dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza kaugnay sa kasong malversation of public funds na nag-ugat sa kontrobersyal na flood control project sa Pandi, Bulacan. Isinilbi ng NBI ang arrest warrant sa dalawa sa kasagsagan ng pagdalo ng mga ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal sa bansa. Kasalukuyang nasa custody ng NBI sa Pasay City sina Hernandez at Mendoza. Naharap naman sa kasong plunder sa Department of Justice si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay sa flood control mess. Bagaman hindi dinitalye, kinumpirma ni Justice Spokesperson Rafael Nicolo Martinez na si Bonoan ay correspondent ni Senator Jinggoy Estrada sa plunder case na inihain ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Martinez, ang naturang kaso ay hindi nakasentro sa isang proyekto lamang kundi sa 50 million na ill-gotten wealth ng mga nabanggit na personalidad. Sa ngayon ay tinututukan pa ng DOJ ang pagbuo ng panel of prosecutors na magsasagawa ng preliminary investigation. Pagkatapos ito ipapasabpina ng DOJ sina Bonoan at Estrada para sa pag-hain naman ng kanilang counter affidavits. Nagsorry ang suspendidong si Dasmariñas Congressman Francisco Kiko Barzaga sa bilyonaryong si Enrique Razon Jr. Ito'y matapos iugnay ni Barzaga ang negosyante sa aligasyon ng panunuhol at korupsyon sa Kamara. Sa isang podcast, nag-public apology si Barzaga at sinabing handa niyang harapin ang anumang kahihinatnan ng kanyang ginawa. Matatanda ang inisyo ng sabpina si Barzaga kaugnay ng cyber libel complaint na isinampa ni Razon. Nasa 14 pa lamang mula sa 421 hinihinalang ghost projects ang naberipika ng Department of Justice na totoong guni-guni o multo o talagang walang naipatayong anumang istruktura. Ito ang kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon kaugnay sa flood control scandal. Pag-amin ni Vida, hirap ang DOJ na makumpirma ang mga proyekto dahil sa maling coordinates ng lokasyon ng mga ito. Yung projects na identified na ng Department of Justice sa pamamagitan po ng pagkalap ng iba't ibang pirasong ebidensya, kaya po ito po yung nakasalang na.
14 po na projects na sa amin pong, kami po ay kumbinsido na ghost projects. Ito po ay hinugot dun sa unang listahan po na 421. Dun sa iba po na 421 projects, hindi pa po kami kumbinsido na ghost projects sila at patuloy po kami nagkakalap ng iba't ibang ebidensya para masigurado siyang ghost project. Pero sa kasalukuyan po, tulad po yung sa 14 na yun po, yung 2 po nun, kasalang na po sa Sandigan Bayan. Yan po ang mga ibinida sa Senate Blue Ribbon Committee ni Justice Secretary Frederick Vida. Magaling magbida to galing. maliwanag. Pero ang kagabi, alam mo bang mula hapon kong hinihintay itong si Congressman Leandro Leviste na isa lang doon. Hindi mo narinig? Hindi, buti nga kamot nagtiyaga ako. Papatayin ko na sana TV eh. Dahil gabi na. Sabi Dahil ko, gabi na. gabi na eh, matutulog na ako eh. Sabi ko, tingnan mo nga naman, tatawagin din pala. Tapos nung nagsalita, baka wala pa, mga 10 minuto lang yata. Sandali lang eh. Pambirang pates. Di ba, Bigyan natin ng pagkakataon. Leandro Leviste, dito hindi ka na manunumpa sa amin. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon. Pabatiin nga muna natin si Congressman bago tayo mag-commercial ng kalahating araw. Congressman Leandro Leviste, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kong. Magandang umaga po, sir. Ang haba nung pinaghintay nyo sa Senado, no? Anong oras kayo nando doon? 1 p.m. po. Pero sulit naman dahil mabuti na pakinggan natin anong masasabi ng mga persons at witnesses. Tapos, tama ba mga past 7 na yata kayo naisa lang eh? O mga ganun, bigit kumulang, ano? Mga 6 to 7 po. Mga ganun. Tapos, may naman din po sa DBM at sa DOJ. Ayan, oo. Mamaya po, may mga itatanong kami sa inyo tungkol dito sa dapat din na ipaliwanag nyo na mga lalo na yung mga allocable, non-allocable sa parte ng executive o ng secretary ng DPWH. Yan. Importante yan. At syempre, Congressman, siguro magandang sagutin nyo na rin yung binabanggit tungkol dun sa Solar Philippines. Ano? Ayan, para, Solar ng Bayan. Solar ng Bayan. Para sa gayon ay mas klaro po ang mga issue ito. Thank you so much, Kong. Sandali po lamang. Magkaping barako muna kayo dyan. Sandali lang. Magko-commercial lang po kami. Sandali po lamang. Pangunahing balita. 7:29. This mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. May nanalo na RH6 Sherwin Alfaro dyan sa palengke ng Mindes. Go, go, go! Yes, magandang umaga, Katunying ka, Jerry. Live nga tayo dito sa palengke ng bayan ni Melissa Mendez. Yan, dito sa Cavite. Na kung pamilyar kayo noong 1990s, siya ay sikat doon sa Ana Luna na palabas. Pero itong malakasan ngayon, itong bigasan na to si tatay, palagi nakatutok yung kanyang radyo. Ayan, sa DZRH, kanilang bigasan ng bigasan Noseda. Yan, tatay, magandang umaga po. Pangalan nyo? Magandang umaga sa inyo. Si Edgardo Noseda. Si Tatay Edgardo Noseda. Palagi nakatune in sa DZRH. Sino paborito yung announcer sa DZRH? Sino po paborito nyo na pakinggan tuwing umaga sa DZRH? Si Dos por Dos. Dos por Dos. Dahil paborito yung Dos por Dos, ito meron kayong 1,000 pesos. Thank you po, Dos por Dos. Oo, at syempre kapag nakuha nyo pa yung ating word of the day, ay meron din kayo may uwi na mini component. Sony. Ano po? Sony. Historic! Dahil nakuha nyo ating word of the day, eto meron kayong DZRH mini component. Meron din kayong Medianoche basket para sa Chinese New Year. At syempre ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride with Public Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya kaano garaming labahan, talagang ubos yan kapag ginamit nyo ang Pride Detergent.
Papasalamat ako sa DCRA na inyong bilan. Ako maraming salamat po tatay at sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na tumutok sa Diesel H. Baka kayo na susunod dating winner sa Diesel H. Pasko Panalo Promo. Ay, ano, malakas na pala tayo. Malakas promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Ay, baka kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Kung bachero, pagbilis ang usapan, parang walang katapusan yan, ano? Ang hirap pa. Yung iba-iba babayaran mo, yung iba-iba pupuntahan mo, iba-iba pa due date. Nako po. Nako, kung saan-saan ka talaga mapapadpad. Aminin natin kung bachero, sayang ang oras, sayang ang pamasahe. Pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco Current o Overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, lahat yan nasa bayad centers, bayad agents, at bayad partners na malapit sa inyo. Aba, kainaw naman pala, no? Isang lakad, bayad na lahat. Oo, tipid na sa pamasahe, tipid pa sa oras. Yan ang praktikal. Yan ang diretso serbisyong hindi ka paikot-ikutin. Aba, oo. At kung bayad ang pag-uusapan, yan yung dating bayad center, ano? Correct. Aba, 28 years na nating kaagapay ng Pilipino sa bayarin yung bayad center. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na. Tatak Bayad, supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Yo! Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Congressman Lian Libistet, 3 minutes na lang. This time check is... Pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. 7:47 ako. Kabilis ng oras. Pasensya Ano? na kayo at talagang kailangan maghanap buhay. Kailangan po natin maghanap buhay at nagpapasalamat po kami sa ating mga advertisers. Thank you. Hindi kami nagrereklamo. Hindi kami nagrereklamo na kami dinadagsa nyo ng mga placement. Opo. Bring it on. Yan. Dagdagan nyo pa. Para may kalaki pa naman ng pasweldo sa amin ng DCRH. Kaya wala. DCRH pa. Oo. Si mother lang natin dito Saan kukuha ng pampasweldo ang Manila Broadcasting Company sa atin kung hindi pa papasok? Pasensya na po kayo mga tagapakinig namin. Kabisado ninyo yung mga commercial namin. Memoryado na. Balikan natin si Congressman Lian Libiste ng Batangas 1st District. Kong Lian. Andyan pa ba kayo? Nainip ba kayo? Thank you po sa paghihintay, Kong Lian. Opo, Congressman, unang-una po, yung tanong, how can you authenticate the documents? Ang mabuting balita po, si Secretary Manny Bonoan ang nagsalita kahapon na familiar sa kanya yung ipinakita ko. At si Yusek naman po, Bernabe ng DPWH ay nagsabi din na nanggaling nga po talaga sa DPWH yung in-upload ko sa Facebook na listahan ng mga budget per district. Ang yan na lang, yung natitirang mga files, dahil sinabi din po ng DPWH na ibinigay nila sa ombudsman at gumagawa sila ng mga forensic analysis. Pero yung na-post ko po sa Facebook yesterday, kinumpirma na authentic. Marami pa ba, Congressman, ang mga impormasyon doon sa Cabral files na makakatulong sa investigasyon o sa tingin ninyo ay dapat malaman ng sambayan ng Pilipino tungkol dito sa paggamit sa pondo? Opo, dahil yung pinost ko po sa Facebook ang summary ng halaga kada distrito. Ang files po ay listahan ng bawat proyekto, karamihan po mga flood control o iba pang mga anomalyang mga proyekto at sino yung mga nagpupundo ng mga proyektong ito.
kung titingnan kasi parang ang hirap ilabas lahat yan ng sabay-sabay o baka yung iba kasi sinasabi baka pinipili nyo lang yung mga gusto nyong ilabas dahil meron lang kayong person particular na gustong tirahin o akusahan. Meron pa bang malalaki talaga na laman na hindi nyo pa nailalabas na impormasyon dyan sa Cabral files, Kong? Ang karamihan po ng file ay hindi pa lumabas dahil hinintayan natin ang ibang mga ahensya na may official na kopya nito na ilabas ito. At yan din nga po ang finollow up ng ibang mga senador sa hearing kahapon. Sinabi nga po dito ni Senator Bam Aquino, do we have the commitment that they will further investigate at matitignan talaga siya. Tapos sinabi po ng DOJ na gumagawa ng forensic analysis. Sabi po naman ni Senator Marcoleta, bakit pa tayo magfo-forensic? Meron naman rules on electronic evidence na admissible naman yung files as it is. At I think ang lumalabas po, para sa opisyal na kopya, kailangan nating hintayan na ilabas pa ito. Pero dahil wala naman pong mga nagsabi kahapon at sa mga nakaraang mga araw na wag dapat ilabas ang hindi pa opisyal na authenticated na kopya, iniisip ko na pwedeng kung okay lang po, ilabas na rin po sa ibang mga media ang iba pang mga files. May binanggit kayo ng mga tama ba mga 30 mga tauhan ng DPWH na kasama sa nag-input, nag-encode nitong mga files na ito, Kong Leon? Opo, sa 17,000 project names, meron pong nakalagay na entered by, tapos yung staff sa DPWH na nagpasok nito. Gaano ka-importante ang magiging papel nila? Ano ba ang gusto nyong gawin sa mga tao na to? Mabuti kung proteksyonan natin sila at maging witness kung sino talaga yung nagpalagay ng mga files na ito, kasi baka sasabihin ng iba, listahan lang yan. Pero kung ipatawag ang mga taga DPWH, doon po magkakaroon ng mas credibility ang mga files. At syempre, malaking bagay na narito pa si Secretary Manny Bonoan. Marami po sa atin kasi ay nanghihinayang na hindi nakapagtestigo si Yusek Cabral tungkol dito. Pero nandun naman po kahapon si Secretary Bonoan. Yung pong mga staff na to, mangkal lang sila, mga assistants, ano po mga rango nila? Mga staff ko sa planning services, I think ni Yusek Cabral. Opo, mga staff. So, ang gusto nyo ba sila ay bukod sa sila protectionan, ipatawag din sila sa mga ng mga investigating bodies? Opo. And what can they contribute on this investigation po? Well, una, i-verify na totoo ang mga nakalagay sa file. Katulad po dito yung sino yung nag-request. Tapos, may mga hindi din malinaw na mga pangalan sa file. Baka pwede din nilang ipaliwanag sino ang mga itinutukoy ng mga code names sa file. Yan yung mga pangalan, mga opisina na binabanggit dyan sa files. Marami pa ba, Kong Lian, na hindi pa nabanggit sa kahit na anong investigation sa Senate Blue Ribbon Committee o maski sa ICI? Opo, dahil yung alam nating lahat ay ang mga congressman, senator at iba pang mga nasa legislatura ay may mga allocable. At ito nga ay dapat i-reforma, pero yan po ay alam na ng publiko. Nabanggit din ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na at least 5 cabinet secretaries and undersecretaries have allocable. At din pa po ito lumabas sa publiko. At meron din pong mga malalaking alokasyon ang ibang mga pangalan dito na hindi po pangalan ng tao kung hindi mga code names. Yung hindi lang congressman, hindi lang senators. So yung binabanggit ni Senator Ping na may mga allocable sa ibang tao na hindi mambabatas, same kayo, pareho kayo ng file. Meron din sa inyo noon, Kong Lian?
Opo. Meron sa cabinet, ilan yung binanggit nyo? 5? 5 cabinet? Ang nabanggit ni Senator Lacson is at least 5. 5 At cabinet secretaries. sabi ko nga po na at least 5 dahil may mga iba na baka hindi na technically cabinet pero parang rango ng cabinet. Kaya lumalampas nga po ng 5 kung bibilangin din po yung iba. At saka undersecretary din po. Unusual po ba yon na magkaroon sila ng ganon sa budget? Kung walang kinalaman sa DPWH tapos flood control pa ang pinapapondo nila. Tapos kung maanomalya yung flood control project, ang tanong na lang, at ito yung kailangang alamin sa tulong din ng mga nasa DPWH, kung ang pangalan nila ay nasa file, ibig sabihin ba sila ba ay may kaugnayan sa pagpili ng contractor sa maanomalyang proyektong ito? Yun po ang kailangang malaman higit pa sa nakasulat po sa file. Sino po yung mga cabinet secretary, Kong Leon? Hinihintayan ko po kahapon sa Blue Ribbon Committee na lumabas pero ang payo po ng mga mas senior po sa akin ay hintayan natin ang DPWH at ang Ombudsman na ilabas ng opisyal ang impormasyong ito. Pero gusto ko sanang i-post na lang sa Facebook yung iba. So ang sabi nyo at least 5 cabinet secretaries, yung 5 na ito sitting pa rin cabinet secretaries o meron nang nawala sa posisyon? May 5 po na sitting. And then meron pang iba na hindi na cabinet ngayon? Opo. Mga ilan pa ho yun? Well, yung isa na nabanggit na sa publiko at sana wag pong mamasamain ng administrasyon na babanggitin ko ito dahil nabanggit naman ito na noon, ay may 8 billion para sa OPES SAP. At ang unang inakala ng tao ay may kaugnayan si ES Bersamin dito, pero nag-vehement si ES at sabi niya dapat magkaroon ng investigasyon. Ako po ay naniniwala kay ES Bersamin na hindi po sila ang nagpalagay ng pondong ito kasi nga nanawagan sila ng investigasyon. Si SAP Antonio Lagdameo ay nag-statement din na hindi po kanya ang alokasyon na ito at hindi naman nakikialam sa DPWH insertions ang kanyang opisina. Pero meron talagang 8 billion pesos of projects ang OPES SAP. Kaya sa aking pananaw, hindi natin dapat basta-basta i-set aside na may 8 billion, maanomalyang mga proyekto at may mga kumita dito at hindi natin malaman sino yung kumita sa 8 billion na ito. Kung hindi ho si ES Bersamin o si AP Lagdameo, kanino kaya yon? Nakalagay po OPES SAP, kaya baka pwedeng ipatawag yung ibang mga staff. Pero may ibang ding nagsabi na baka naman sulat lang ng mga taga-DPWH ito at ginamit lang ang mga pangalan nila. Pwede pero rin, ito po ay lahat pwedeng lumabas sa isang investigasyon. Pero kung maaari po sir, basahin ko yung ibang mga nakalagay dito sa listahan. Sige po. Ang listahan po kasi ay 721 billion, of which 101 billion ay allocable ng mga district congressmen. Tapos may mga 100 billion na may ibang mga proponents na kilalang mga tao, senator, party list, or extra, medyo on top para sa basic allocation. Pero yung ano yung bini? Ano yung bini? Hindi ba yun yung grupo? Yung mga hindi malinaw na kung sino po ang nagpapondo. Ako, kala ko yung grupo ng mga dancer. Nakalagay dito. Bini 10. Opo, may 6 billion para kay Bini 10. Tapos meron 10 billion para kay F1. Tapos may billion sa Senti 2025 na tinalakay na po natin noon ay malaking listahan na mukhang may kaugnayan sa iilang mga malalaking contractor. Tapos may OT, may Sandy, may SMB po dito at SMB. Normal naman na si Secretary Manny Bonoan ay mag-allocate dahil siya ay head ng DPWH nung ginawa ito. Pero yung question ko lang po ay kung meron din kasi mga handwritten notes yung file kung sino ba ang nag-submit ng mga requests kay Secretary Manny Bonoan. Kasi hindi naman basta-basta makakapasok ang daan-daang bilyong pisong pondo na walang taong nagtulak na ipasok ito. Dahil lampas-lampas sa available budget
ang mga requests. Kaya Kaya para nga. makapasok ito, meron talagang nagpapasok sa aking palagay. At hindi lang po ito maliit na halaga. Siguro 200 bilyon ang hindi malinaw kung sino ang nagpalagay sa DPWH 2025 NEP. At sana maipaliwanag ng DPWH sino ang mga nakapangalan May ito. parang pangalan ng tao dito, yung Sandy. Sandy, 14 billion plus. Opo. Pero parang yung kay Sandy, na tinignan ko yung mga proyekto, parang mga legit project naman po. Yung so baka may tao talaga na nakapangalan Sandy sa DPWH. Pero yung Bini, yung Bini. F1, yung Senti 2025 at yung OPE sa aking research po ay marami pong mga maanomalyang mga proyekto, pati po yung OT2. Kaya Mostly flood ito control po, yan. flood control o iba pang mga anomalous projects. Ito bang Sandy, hindi ba Sandy ko to? Hindi, Saldi pala yun. Saldi yun, Iba pala Saldi. yun. Oo, Sandy. So, mahaba pa pala tong lalakbayin itong Cabral files na ito, no? Ano ba ang gusto niyo po ditong mangyari? I-discuss publicly? Mukhang laging kapos sa oras eh. Parang kami, lagi kaming kapos sa oras. Kapos din sa oras si Senator Ping. Siguro, ako suggestion ko, pwede bang ito lang ang topic? Pwede bang ganun? Ito lang ang topic. Sa isang hearing, ito lang ang topic, wala na iba. Actually, tingin ko sir, Facebook din magandang medium kasi pwedeng ilagay na lang lahat dyan tapos kung kailan available lang isang mamamayan, pwede naman nilang tignan na lang sa Facebook. Pero yung pinapakita nyo po sa inyong screen ay yung list of projects tapos yung contractor. Kasi yung project, nung ginagawa yung budget ay piraso lang po ng equation. Pero kung sino yung nanalong contractor, yun po ay isang basis, pwede din investigahan yung kaugnayan niya sa proponent. At may suspetsya ako sino ang nagpalagay ng mga iba-ibang mga insertion dito dahil tunay nga po na may kaugnayan ang mga contractor na nanalo ng proyekto sa proponent na nakalagay sa file at ito po ay pwede din sigurong i-post at i-discuss further pa. May pumipigil ba sa inyo, Kong Lian? May nararamdaman kayong pressure o pumipigil sa inyo para itigil nyo yan o wag nyong ilabas yung Cabral files? Actually po, ang ginusto natin po ay hintayan ng DPWH na ilabas ang files at I guess ang nakikita natin is hinihintayan naman din nila na matapos ang forensic evaluation. At nakikita natin na pati yung ibang mga senators and congressmen gusto nilang madaliin ang prosesong ito. Pero sa ngayon, wala naman nang nagsasabi sa akin na wag mong i-post yan sa Facebook. Kaya baka yung ilalabas nyo na. discuss na. Kaya ipopost na din po sa Facebook kung walang tatawag sa akin na wag. Pero pwede ko po kung dagdagan to. Opo, pwede. May iba files na nabanggit ko din nung isang araw na may hawak ako at hindi po ito galing kay Yusek Cabral at ito po ay mas mahalaga pa para maitukoy sino talaga ang nakinabang sa mga budget insertions. Actually sir, ang chismis nga noon ay si Katuning may kopya nito eh. Pero chismis lang daw at hindi naman po si Katuning may kopya kasi baka siya naman ang atikihin kung may kopya siya. Opo. Pero ako po ay may kopya ng isa pang mahalagang files at baka yun po ay isang dahilan din na maraming mga umaatake sa akin sa nakaraang linggo dahil nabalitaan ng iba na may kopya nga ako ng files na ito. Opo. Pasensya na kayo, Congressman, dahil meron pa pala kaming 6 na minutong commercial. Kaya papatayin na ako nung tech namin dito sa dami po ng mga dahil pa naman namin itatanong sa inyo. Pati lalo na yung solar. Naku, oo, sa ibang pagkakataon na lang, Congressman. Congressman, salamat po sa oras. Magandang umaga pa. Thank you. Salamat po. Si Congressman Leandro Libiste ng Batangas. Magbabalik po kami pagkalipas ng 24 oras. Number 1.